Good day sa inyo mga sir, mga ma'ams. It's me again, Moto VIP, and today we have here temperature gauge from G-Ready, and install natin siya sa ating Holden Commodore. And let's unbox this. Actually meron na akong naikabit na isang G-Ready, is yung vacuum, and ilalagay ko na lang sa may description box yung ating link, at dahil nandun yung ating full tutorial kung paano siya i-wirings. Dahil ito is hindi na natin siya i-wirings, ang i-wirings na lang natin is yung ating water temperature sensor. So i-unbox muna natin ito. Let's go. I-unbox na natin itong ating G-Ready water temperature gauge. Yan siya, ito yung box nya. And pag mag-install kayo nyan, kailangan nyo bumili ng water temperature gauge sensor adapter. Ito bali 36mm yung ating return hose. Kailangan nyo to para mailagay natin yung sensor. So i-unbox na natin. And meron siyang box. Ang laman nito is ang ating mga bracket, wire, sensor, and yung ating power supply. Bali yung ating power supply, since nagkabit na ako ng vacuum line na G-Ready din, is ito na yung ating gagamitin, yung pinaka parang jumper nya. And this one is the power supply. Ito yung kailangan yung i-wirings once na hindi pa kayo nagkakabit ng isang G-Ready gauge. Ilalagay ko na lang sa description yung ating link kung paano ko nilagay yung vacuum at kung paano ko winirings. Ito na yung ating temperature gauge. Bali may button na to. Itong button na to is selection for modes, start, peak, and 7 colors. Yan. Syempre bago natin i-install, kailangan muna natin i-test sa ating battery. Ito muna yung gagamitin natin, yung ating power supply wire. Lalagay natin siya dito sa J1. Pag meron na kayong naikabit na G-Ready din na gauge, ay ilalagay nyo naman siya sa J2. Ang meaning ng J1 at J2, ito yung jumper 1 at yung jumper 2. And yung sa gitna is yung mga sensor. Bali meron tayong 4 na wires. Ang tatlong wire na to, yung yellow, red, and white, is positive siya. Yung red sa positive ng battery, yung white is yung accessory wire, yung yellow is yung ating park light, and syempre yung black is yung negative. So extend na natin para masubukan natin kung gumagana. Okay, yan, na-extend na natin. Subukan na natin. Positive and negative. Alright, ayan. Bali, umandar naman yung ating water temperature gauge and pwede na nating i-install. First step ay hanapan natin ng pwesto kung saan natin siya pwedeng ilagay. Ito, since I already installed G-Ready, the vacuum one, this one, and dito ko na siya ilalagay. Diyan, tabi sila para mas maganda tignan. And yeah, lagay na natin. Bali na ilagay na natin yung gauge sa ating dashboard. Ayan na siya. May kasama na yung ating vacuum gauge. And since nagkabit na tayo ng vacuum na G-Ready din, and hindi na natin kailangan uli mag-wirings dahil eto na wirings na natin, and kaya meron siyang kasamang ganitong wire. Dahil pang jumper siya na once na meron kang isang G-Ready na naikabit na, tapos magdadagdag ka pa ng isa, hindi mo na kailangan mag-wiring ulit. Ilalagay ko sa description yung ating link kung paano natin in-install etong ating vacuum gauge na to. Bali ito, itatap na lang natin siya dito sa ating water temperature para magkaroon na siya ng power supply. So lalagay na natin. So bali nandito tayo sa likod ng ating mga gauges, and ito yung ating vacuum at ito yung ating water temperature.
So itong ating vacuum, kung napapansin nyo, meron siyang slot dyan. Ito yung J2 na sinasabi ko kanina, na pwede mo na siyang i-jumper papunta rito para magkaroon na rin to ng supply. And ilalagay mo naman siya dito sa J1. Right, nilagyan na natin yung ating wire sa ating vacuum cage. Ayan, and itong isang wire na to is dito naman sa may J1, dito sa may unahan. Yan, all good na. So subukan na natin kung gagana na. Let's go. Okay, subukan na natin. Yun, gumana sir. Alright, so gumana na yung ating gauge. Ulitin natin kasi hindi sila nagsabay. Subukan natin kung magsasabay. Isa pa. Yun, sabay na. All good. All good na mga sir. Bale, ang gagawin na lang natin na wirings is yung ating sensor. So ilalagay muna natin yung ating adapter para mailagay na natin yung sensor. Let's go. Ayan. Bali, nandito na tayo sa makina and hanapin na natin yung ating return hose. Bali, punta lang kayo sa may radiator. Ito yung ating radiator and hanapin nyo yung hose na to. Ayan. Mostly, ito yung ating return hose. Ayan. So, tatanggalin natin yung hose na yan para mailagay natin itong ating adapter. Bali, ganyan yung itsura nyan. Ayan. So, hanapan ko lang ng pwesto at tatanggalin ko yung hose natin. Alright. Ayan, bali natanggal na natin yung ating return hose. Puputulin na lang natin to para malagay na natin yung ating adapter. Ayan. Make sure pala pagka babaklasin nyo yung inyong return hose, dapat malamig yung makina nyo. Okay, let's go. Okay, ayan, bali naputol na natin. Pwede na nating ilagay itong ating adapter. Syempre, bago nyo ilagay itong adapter, lagay na rin natin yung sensor at habaan na rin natin yung ating wire. Lagyan natin ng teflon para walang leak. So ayan yung tsura nya. Meron yung sensor. So pwede na nating ilagay itong hose. And kailangan natin tanggalin to para mas malaki yung ating space. So ayan. Ayan yung tsura nya pagka naiadugtong na natin. Pwede na nating ibalik. Okay, bali may mga adjustment pa akong ginawa sa hose natin, kaya pagpapatuloy na lang natin ito bukas. Gagawin na lang natin is yung wirings. Extend na lang naman na natin yan and then matatapos na tayo. So balikan ko kayo bukas. Okay, alright. Umaga na. Bali, ito na yung ating wire. Na isuksok ko na siya papunta dun sa loob and pwede na natin siyang idugtong dito sa ating sensor. Gagamitan natin siya ng shrinkable tube. Yun. Okay, dugtong na natin. Pwede na nating ilagay sa ating gauge. Subukan na natin kung gagana ba yung ating gauge. Let's go. Ito na yung ating wire ng sensor. Pwede na natin siyang ilagay dito sa ating gauge. So ilagay na natin.
Ayan, bali na ilagay na natin yung sensor. And subukan na natin. Subukan muna natin bago natin i-fix yung ating wires. Kung gumagana ba. So, let's go. Okay, ayan. Bali, antay lang natin na uminit yung ating coolant para umangat yan. Bali, antay lang natin siyang uminit ng konti. And babalikan ko kayo once na mainit na yung ating coolant. Let's go. Ayan, bali 30% na yung ating water temperature, yung ating coolant. And habang pinainit natin yung makina, inayos ko na yung wire natin. Ayan, binadaan ko na siya dyan sa dashboard. And bubutasan ko na lang dito para hindi makita yung ating wire. And yan yung ating reading. So lilinisin ko na lang yung mga wires na yan. Ayusin ko na lang. And babalikan ko kayo once na malinis na, babalikan ko kayo. Let's go. Okay, ayan, nailagay na natin yung ating water temperature gauge. Napakalinis na. Tingnan nyo yung likod. Ayan. So, maandar na siya. And ayun. Dito ko natatapusin yung vlog natin. Kita-kits sa susunod na vlog. Ride safe. Peace out.